ken ni Pastor Josue. Ada ito yung pastor tayo ket nagpaspastor ita si OG idi baba. Balasang akpelang idi pastor. Praise the Lord. Agyaman kami manen kini Apo Dios ta ada tayo manen iti gundaway ngo may mangidaydayaw ken kuana. Ket sakbay na nga ibagak dagiti maramat kakabsat. Kantaen din man pwede ko na we're together again. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Paraydayaw ni Apo Diyos. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. Just praising the Lord. Hallelujah. We're together again. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Just praising the Lord. Wherever I am, I praise Him. Wherever I praise Him. For His love surrounds me like a shield. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. Amen. Hallelujah. Madaydayaw na ako Diyos kakabsat. Oh, hallelujah. Ah, Madaydayaw ka. Ibagak mga rodagiti maaramat. Tinto mangidalan kada tayo iti opening prayer ket ninto antihubit. Amen, Lord. Ket dagiti mangidalan ti praise and worship dagiti young people iti Santa Ana. Amen. Praise the Lord. Kantayan tayo man nga rodya ko na Apo sigat. Sakbay nga may ti mangidalan ti kararag kada tayo. Apo Di taglit ko. Yes, Lord. Iti dahi ti marabi, Panginoon. Sikat ka man, kalasag ko. Papiksain, yes, O God. Madaydayaw ka. Oh, madaydayaw tanagan mo. Hallelujah. Madaydayaw ka. Diyos. Man nakabalin, kenayat unay a Diyos. Ikaapo, bugbayan, ti Suami na kinaimbag. Daydayawen da ka, mami ana santuan, tagtag ay da ka, wapo. Itantanok mi, daydanagan mo, amami ana santuan, madaydayaw ket madaydayaw ka. Diyaman kami, ken kawapo daytoy, ngarabi apo Diyos. Tamabalinan da ka manen apo nga hidayaw, amami ana santuan, madaydayaw ket madaydayaw ka. Yaman kami ken ka apo Diyos ti wayawayami o apo. Ti balay gimi apo tapno may da kanidayaw amami ana santuan madaydayaw ket madaydayaw ka. Apo Diyos sakbay ka di apo ngayon kami patuloy teramit miken ka. Dawatek kadiken ka apo Diyos asukimaten man
panunot, puso, kinaramid, Apo, tumunggan may sa kada kami, o Apo Diyos, na daman makita, maapo nga babag mi, tawatag kalikan ka, Apo Diyos, apakawet na kami, o Apo Diyos, tapno ni tikas ta, Apo, awan bangin, ti pinangidaydayaw, miken ka, madaydayaw, ket madaydayaw ka. Bendisyon na, Apo Diyos, na ito'y naramid mi, o Apo. Bendisyon na tumunggan may sa kada kami, amami ng santuan, manipod kaubingan, naging ganat na taingan ka di, Apo. Bendisyon na mo, Apo. Bendisyon na, Apo Diyos, karamid mi tataw, Apo, dagdikan kanta, ngay so pagdayaw mi ken ka, amami ng santuan, bendisyon na. Kastamet, Apo Diyos, daramanda mi tagagundaway, Apo. Amo ka, Apo Diyos, nga si Dengeg kada kami, Apo, ni Pastor Gary, Apo, di online service mi, Apo. Ngay so aramatem nga dipen mo, Apo. Tulungan mo kat idalan mo, Apo, idag mo kang kwa na itingat sirip. Nagaputyan ka, o Apo, tap na tikas ta, Apo, mauwatan mi digit sa madaydayaw kat madaydayaw ka. Bendisyon na, Apo Diyos, ngarti aramatem mi tatangagundaway, Apo. Yaramid mi tagagundaway, Apo, kat punyan na kami di. Espiritu ken ti kinapudno, Apo. Punyan na kami, Apo, Diyos, dinasangsangayan, na presensyang madaydayaw ket madaydayaw ka. Yaman kami ngarut ken ka, Apo, kumti so amin na dayaw, gloria ken panagyaman. Tinagan ni Jesus, dawate kami dagito, amen. Dayaw niya Apo Diyos kakabsat o may mandagiti mangidalan ti praise and worship. Hallelujah. Praise. Praise God, kat na yung bag nga rabi itay aming tatakakabsat. Nakasagana tayo man, kung natay man ti praise the Lord. Praise the Lord. When kakabsat, amok nga nakasagana tayong tati anak ni Apo Diyos tayo kat nakasagana. Amen po ba? Amen. Kasakbay tayo garod kakabsat kat makipagkan ka takig garod kada kami. You are here as we lift you up. You are riding on the praise, being joy over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, God, we feel it in the air. We lift our praise and change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh. Turn it up, these sounds are praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over
praise goes up, your rain comes down. We shout our praise and celebrate. Enter in, our praise, oh Lord. Turn it up, these sounds of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. My Savior, Redeemer, lifted me from the mount of faith. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you died. My Savior, Redeemer, lifted me from the mount of faith. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. And you came near from the everlasting the Father's only Son. And you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. And you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you done. Hallelujah, for all you done. Yes, Lord, Father God, we worship you, Lord. We glorify your mighty name, Father God. Yes, Lord. Lord, let us feel your presence in this place right now, Father God. Fill this place with your presence, Father God. Let us feel you, Father God. Yes, Lord. Kat itultuloy tayo garot ti panagdaydayaw tayo kay naapo kakabsat babayan ti panagkankanta tayo kat kantaan tayo di koro ko na nga I love you, Lord. Yes. Goodness of God kakabsat. Yes, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Hope be my anthem, Lord, when the word has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need every moment. I need you. Hear now this grace for passing down. Your grace forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder is burden and carry it into the night. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear
thank you so much, Father God, for what you have done in our lives, Father God. Yes, Lord, you are the Alpha and Omega, Father God. You are the life, Father God. You are the oxygen that we breathe, Father God. Lord, thank you so much for the life, Father God. May pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Father God. Thank you so much, Father God, for the blessings, Father God, that you provide in our daily life, Father God. Thank you so much, Father God, for this day, Father God, that we lift your name, Father God. We glorify you, Father God, because we know, Father God, that you deserve all the praise, Father God. You deserve all the glory, Father God. Yes, Apo, hindi man namin deserve yung pagpatawad mo, Father God, but we know, Father God, that you love each and everyone in here, Father God. And we know, Father God, that someday, Father God, we will claim that victory that you have put in our lives, Father God. Thank you so much, Father God, for still working in our life, Father God. Yes, Father God, ang paniniwala namin at pananampalataya namin sa iyo, Father God. Paapuyin mo, Father God. Yes, Father God, wag mo hayaan, Father God, na lumamig ito, Father God. Because, Father God, you deserve the glory, Father God. You deserve the highest honor, Lord. Apo, gyaman kami, Father God. Itial daw ng inted mo kata kami, Father God. Tano tikastan, Father God, kita kaisa kami, Father God. Nga daydayaw, itinasantuan nga nagan mo, Father God. Father God, hindi masusukat, Father God, ang ginawa mo sa buhay namin, Father God. Yes, Lord, Apo, Father God, dagiti mga ganmi nga sasaong, Father God. We ask, Father God, ngay mulang ti pusukin panunot ni Father God. Hamong baybayan, Father God, nga tumalaw kami kada ito nga service, Father God, nga ungaong, Father God. And Lord, dagiti kinankantami, Father God, dumanan kumatasangwa na makas na banglo, nga saya musong, Father God, kat isuiti dalan ni Father God, ngumang daydayaw kanyang, Father God. Thank you so much, Father God, for everything that you did in our life, Father God, at sa pagpatuloy mong pagsuporta at pagsubaybay sa amin, Father God. Agyaman kimi, Father God, ket bendisyon nam garud, Father God, iti umaypay nga service mi, Father God, iti pagrugyanan ket paglipasan ng Father God, bendisyon nam iti tunggal may sa Father God, manipod ti ubing aging gala iti kataengan, Father God. Ken Lord, Apo, iti mangibensa-bensa dagiti sasaom, Father God, nga may agtakder dito sango, Father God, nga mangi-share dagiti words mo, Father God. I-bless mo suna, Father God. Yes, Lord, Father God, ket amungi, Father God, nga si katidalan, Father God. Ket agyaman kami, Father God, lawan garud, Apo, ituloy mo iti panagubra, iti panagbiag mi, Father God, tano ti kastan, Father God, ket agserbi kami ken ka, Father God. Itud mi iti biag mi ken ka, Father God, because we know, Father God, that our life is yours, Father God. Thank you so much, Lord, ket agyaman kami, dagitoy garud ti dawat mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Sound check. So, ayan mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataong muli na naman niya tayong binigyan ng pagkakataon para magtipon-tipon sa ating online devotion dito sa TFI Aninipan. Tunay na biyaya ang bawat sandaling inilalapit niya tayo sa kanya upang magpalakas at mapalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Malugod naming binabati ang lahat ng kasama natin sa Zoom at sa Facebook Live. Amen. Bagamat magkakahiwalay tayo, pinagbubuklod tayo ng iisang pananampalataya kay Kristo. Isang kagalakan din po na makasama natin ngayong gabi si Pastor Gary Aburita mula sa Abu Dhabi, Dubai, na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga puso upang tanggapin ang kanyang mensahe. Inaanyayahan namin ang lahat na makiisa mag-comment ng amen at ibahagi ang inyong prayer request at patotoo. Naway sama-sama nating itaas ang pangalan ng Panginoon at maranasan ang kanyang kapayapaan at pagpapala. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Amen. Pastor Gary, pasok na po.
Ayan, sorry. Sorry, nakamute pala ako. Sobrang na-excite ako kanina. Na-excite ako kanina. Nakamute pala ako. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas, sa TFI Church Apayao. Amen. And dito rin po sa Middle East ay magandang hapon sa bawat isa. Amen. So, to God be the glory sa ating mga buhay. And we praise God for for this privilege na tayo po ay magkaroon ng fellowship online and on-site. Amen. So, hindi po reason ang distance. Amen. So, ayun, I praise God din po for the privilege na ako rin po ay magbahagi ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Amen. So, tomorrow is isa sa pinakamahalagang event na mangyayari sa TFI Church Apayao, ang Harvest Thanksgiving. Amen. So, ayun, praise the Lord. So, advance happy Harvest Thanksgiving sa ating mga kapatid sa TFI Church Apayao. Amen. So, si Lord lamang po mag-glorify sa ating mga sacrifices, our living sacrifices. Amen. Our offerings to God. No? Ito man ay spiritual, emotional, mental, physical. Amen. So, ayun, si Lord po yung reason sa lahat ng bagay. Amen. So, excited na po ba ang lahat? Kumusta pong bawat isa? Kumusta pong ating buhay, ang ating relationship kay Lord, ang ating faith sa Panginoon? Amen. Amen. So, glory to God. So, ang atin pong topic ngayon, no, sa ating patuloy na pag-aaral sa ating The Truth series. Amen. So, ang aking pong title ngayon is The Truth About Our Struggles. Amen po. So, ito po yung ating topic ngayon. The Truth About Our Struggles. Amen. So, ang katotohanan sa ating ano bang Tagalog ng struggles? Pakikibaka, pakikipaglaban, pagsusumikap. Amen. So, the truth about our struggles. So, lahat po tayo ay nag-i-struggle. Amen. Wala pong tao ang hindi nag-i-struggle. Hindi nakakaranas ng ganitong um, situation sa kanyang buhay, sa kanyang personal life. Amen. So ang mga Christian po ba ay exempted sa struggle? No? Exempted po ba tayo sa mga ganitong pangyayari sa buhay natin or sa buhay ng isang tao? So atin po yang malalaman, no? Kung kung nag-i-struggle ba ang isang Christian, at kapag nag-i-struggle ba ang isang Kristiyano, ano ba ang ibig sabihin? Amen? Or ano ba yung sinasabi at saka tinuturo ng Word of God sa ating lahat? So bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Sige po, let us all pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Panginoon, sa oras nito. We thank you for the privilege, O God, na kami, Lord, ay makapag-worship sa inyo, at higit sa lahat ay aming mapag-aralan ang iyong salita, Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa oras nito na kami, Lord, ay nagkakatipon-tipon to worship you, Lord God, to glorify your name, to acknowledge that you are our God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the God of Israel, the God who made the heavens and the earth. Lord, you are Yahweh, you are holy, Lord God. You are worthy, Panginoon, sa mga buhay namin. You are the God who was, who is, and who is to come. You are the same yesterday, today, and tomorrow. Panginoon, we come before you with a humble heart. Forgive us, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patuloy niyo pong baguhin ng mga buhay namin. Sanctify us, Lord God. Kayo ang mag-sanctify sa mga buhay at puso namin, Panginoon. Kayo ang kumilos sa amin, sa bawat isa. At I pray, Lord God, na kayo ang mag-center sa gawain na ito, na Lord, maging victorious, Panginoon, ang mga buhay namin at ang gawain na ito, Lord God. I pray din, Lord, na walang gawain ng kaaway magkatagumpay sa oras nito. We rebuke all the plans and works of the devil in the mighty name of Jesus, and we declare that the power of the Holy Spirit ang siyang maranasan namin sa oras nito. We declare that your presence, Panginoon, ang maranasan namin sa oras nito. And we are thankful and grateful, O Lord God,
for the time na yung ipinagkalob sa amin sa bawat isa, O Lord God. And Lord, I pray na ang aming mga puso at isipan, i-open niyo po, Lord God, na Lord, ma-receive namin ang katotohanan, ang yung salita, Panginoon, na aming mga pakinggan, mapag-aralan sa oras na ito. Kayo ang mag-reveal, mag-speak, Panginoong Diyos, sa aming mga puso. We give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. So, ayun, ating title na sa topic natin, The Truth About Our Struggles. Amen. So, medyo malalim na ano no, na salita na ating pag-aaralan. Pero of course, natin yung parang gawin nating mas mababaw, mas simple. Amen. So, wala namang mahirap intindihin basta naiintindihan, di ba po? So, the truth about our struggles. Yung mga bagay na nahihirapan tayo. Amen po. 'Di ba? Ang bawat tao po ay mayroong siyang mga um, pinaglalaban sa bawat buhay. Amen. So the truth about our struggles. So why God's people struggle? So ibig sabihin po ba na kapag ang isang servant of God or ang isang Kristiyano nag-i-struggle, ang ibig po bang sabihin niyan hindi siya ligtas? Or kapag ang isang Kristiyano po ba ay nag-i-struggle, ibig sabihin po ba ay hindi siya Kristiyano? 'Di ba? Why God's people struggle? No? Bakit may mga bagay na nahihirapan tayo? Mayroong mga bagay na um, tawag dito? We are fighting for, no? Or against, 'di ba? So why God's people struggle? Na ano po ba yung mga bagay na nahihirapan tayo? No, kasi may mga Kristiyano na nahihirapan sa parte ng kanilang buhay na isa sa mga reason kung bakit hindi na sila nagse-serve, 'di ba? Yung iba hindi mo na makikita sa church, hindi mo na nakikita nagse-serve, 'di ba? Noon siya, Kristiyano, ngayon hindi na Kristiyano, no? Maraming mga tao na tumatalikod sa Panginoon, bata, kabataan, matanda, no? I mean youth and yung mga mga matanda na. 'Di ba? May mga taong ilang years ng Kristiyano pero dumarating sa point na sila ay dahil sa struggle ng kanilang buhay, mga struggle nila is humihinto sila. Nawawala sila sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, sa paglilingkod. Now, why God's people struggle? Ibig sabihin po, ang isang Kristiyano po ay nakakaranas ng ganitong pangyayari. Amen. Hindi po ibig sabihin na Kristiyano ka na, your life is perfect. Hindi po ibig sabihin na Kristiyano ka na, your life is easy. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano na, wala ka nang struggle sa aspect ng buhay mo, sa area ng buhay mo. Amen. Ang bawat isa po sa atin is nakakaranas po ng mga struggles. No? 'Di ba minsan merong mga trouble sa heart natin, 'di ba? Parang masaya ka ngayon, mamaya bigla kang malungkot. No? Masayang-masaya ka ngayon tapos mamaya umiyak ka na, no? Or galit ka na mamaya. Nag-iiba yung mood natin. Ang bawat tao po, especially pong mga Kristiyano, is hindi po exempted sa struggle. No? Meron pong mga bagay na kung saan tayo nahihirapan. At ito po yung dapat nating malaman sa oras nito. Kasi po, alam niyo po, ang God's people, no, na nag-i-struggle, doon ang target ng kaaway. Doon ang target ng devil. Kung saan yung weakness natin or mga weaknesses natin, doon po tayo tinatarget ng devil. Amen. Kaya sabi nga po, struggle. No, nag-i-struggle po tayo. Meron po tayong mga struggle sa buhay. Ibig sabihin po ba nito, pag nag-i-struggle ang isang tao, anong tawag dito? Meron siyang yung parang malayo siya sa presensya ng Panginoon?
Alam niyo po sa Old Testament, ang mga servant of God, men and women na mga servant of God, sila po ay nakaranas din ng mga struggle. Ibig sabihin po ba noon, hindi na sila servant of God? No. Sila po yung mga servant of God. Pero po, nakaranas din po sila ng mga struggle. Ako noon parang sabi ko parang, bakit ako nakakaranas ng struggle? Hanggang ngayon nakakaranas ako ng struggle. Walang hindi nakakaranas ng struggle. Kasi ito po ay part ng ating maturity, no? Meron kasi tayong dapat na iwanan talikuran. Meron tayong dapat na bitawan, putulin. Amen. So, yan po yung ating yan po yung ating maunawaan. So, why God's people struggle? So, meron po akong 3 points. 3 points lang po ito na ating pag-aaralan. Why God's people struggle. So, sa ating number 1 na point is, bakit nag-i-struggle ang God's people? Tayo. Amen. Specifically, exclusively, ang mga servant of God, ang church, ang mga Kristiyano po. Amen. Kung ikaw ay nagki-claim na ikaw ay Kristiyano, ikaw rin po ay nag-i-struggle. Ikaw ay nag-i-struggle. Amen. So number 1 is struggles for the lack of faith. Ito po ay generally speaking, no? Ang halos lahat po ng mga Kristiyano nakaranas ng lack of faith. Pagkasabi nga po, lack of faith. Parang yung pananampalataya mo sa Panginoon, no, yung paniniwala mo sa Kanya, yung pag-trust mo sa Panginoon is sometimes parang parang nababawasan ba? Parang lumiliit yung yung paniniwala mo sa Panginoon. Parang mamaya, ngayon naniniwala ka, mamaya hindi ka naniniwala. Yung ganun ba? Parang bigla kang napatanong, totoo ba itong aking pinapaniwalaan? So, ang mga Kristiyano, nag-i-struggle din po sa lack of faith. Especially po pag tayo po ay bago pa lang na Kristiyano, tayo po ay nag-i-struggle for the lack of faith. Nag-i-struggle po tayo dahil kapag bago po tayo nakakakilala sa Diyos, tayo po ay maraming katanungan, no? Curious ka, tapos dumarating sa point na ikaw ay nako-confused. Amen. Bigla ka napatanong, tama ba itong aking pinasok? Tama ba itong aking tinanggap? Tama ba itong aking pinapaniwalaan ngayon? No? Tayo po ay nakakaranas ng lack of faith. Pero, kahit tayo nakakaranas ng lack of faith, no? Nahihirapan tayo na magkaroon tayo ng full trust kay Lord. Na magkaroon tayo ng buong paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kahit nag-i-struggle tayo sa ganoon, kailangan po natin yung i-work out. Kaya, itong struggles for the lack of faith, atin pong alamin yung katotohanan dito at paano natin ito ma-overcome. Amen? So, struggles for the lack of faith. No? It is the lack of confidence. Amen? Or trust to believe in God. Because of doubt. Dahil po sa doubt, ang tao ay nagkakaroon ng lack of faith. Pakisabi nga po ulit, lack of faith. Amen? Pakisabi nga po, doubt. Dahil po sa doubt ng isang Kristiyano, tayo po ay nagkakaroon ng lack of faith. It means, no, kasi ang faith po, yan po ay ang ating assurance actually. Yan po ay substance. Amen? Yan po ang isang bagay para po ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos ay mayroon tayong confidence. Amen? But, sometimes nagkakaroon tayo ng question sa faith natin. Kaya tayo ay nagkakaroon ng lack of confidence or trust to believe in God. Diba? May kita mo noon, nag-preach nga ng Word of God, pero ngayon, wala na, hindi naniniwala kay Lord. Amen po? So, lack of confidence or trust to believe in God because of doubt. Dahil pala sa doubt, kaya tayo ay nagkakaroon sometimes or most of the time ng lack of faith. Amen? Ito dapat ay ating confidence.
Ang faith is the assurance, no? Kasiguraduhan na kung ano yung paniniwala mo at pinagkakatiwalaan mo ngayon na walang iba kundi si Jesus, ito ay through faith, mayroon kang confidence na ang paniniwala ko ay totoo. Amen? Ang trust ko to believe in God is true. Totoo. Tama. Amen? Kasi maraming mag-question sa'yo na totoo ba yung faith mo? Asan si Lord? Nasaan si Lord? Diba? So, tayo naman, since hindi pa tayo malalim sa pananampalataya, no? At hindi pa tayo malalim sa salita ng Diyos, kaya ang salita ng Diyos essential sa ating pananampalataya, no? Dahil yan ang foundation ng faith natin. Yan yung magbibigay sa atin ng tibay. Parang ano po yung parang bahay, pag mayroon yung buhos na concrete, matibay ang bahay. Kahit mag-earthquake, hindi yan basta-basta gumuguho. Ganon dapat ang ating pananampalataya. Kapag may dumating na doubt, may mga dumating na mga question, may dumating na mga confusion, we have confidence. May confidence po tayo. Amen? Mayroon tayong faith na ito'y patunay na totoo ang aking pinapaniwalaan at pinagkakatiwalaan. Amen. So, ang reason, number 1, no? Una, nagkakaroon ng lack of faith ang tao dahil sa doubt. Anong sinasabi ng scripture about sa lack of faith? No? Dito po sa Hebrews chapter 11, no? Let us open our Bible sa verse 1 po hanggang verse 3 and kasama po yung verse 6. So, ito po ay itong ano po ating topic about struggle, hindi po ito para i-discourage natin ang ating mga sarili or ang ibang kapatid sa Panginoon, kundi ito po ay to encourage everyone, each of us, na tayo po ay magsumikap, no? Because we are struggling every day po, nag-i-struggle tayo, nakikipagbaka tayo, nakikipaglaban tayo, no? Sa bawat area ng buhay natin, mayroon tayong mga bagay na nahihirapan tayo. Nahihirapan ka bang pumunta every Sunday sa church? Nahihirapan ka ba na mag-attend palagi ng mga small group, mga prayer meeting, Bible reading, no? Nahihirapan ka ba pumunta sa sa devotion? Kung struggle mo ito, amen, ma-overcome mo to. So anong sabi sa verse 1, verse 2, verse 3, and verse 6 ng Hebrews chapter 11? Sabi dito, now faith is the assurance of things hoped for. Assurance po, ibig sabihin kasiguraduhan. Ito po ay kumbaga, ito yung katibayan ko. Amen? Sa lupa, meron kang titulo. Yan yung example ng faith. Amen? Na ito yung pag-asa mo kasi totoo ang iyong pinapaniwalaan at pinagkakatiwalaan. Sa verse 2, kasi sabi dito, the conviction of things not seen. Now faith is the assurance of things hoped for. The conviction, na sinasabi sa iyo na your faith, to believe in God is true. Nagpapatunay sa mga bagay na hindi mo man nakikita pa, yung mga future things na hindi natin nakikita, through faith, mayroon tayong kasiguraduhan na ito ang katibayan na mayroon tayong pag-asa at ang pag-asa na mayroon tayo ay buhay. Amen po. Sa verse 2, for by it, the people of old, received the commendation. Ito po yung mga servant of God, mga men and women of God nung panahon ng Old Testament. Sila Abraham, sila Noah, sila Isaac, Jacob, Moses, mga prophets. Amen. Tapos sa verse 3, sabi dito, by faith, we understand that the universe was created by the Word of God. Si Jesus, Word of God. So that what is seen was not made out of things that are visible. Amen? By faith po ating naintindihan, naunawaan na ang universe
ang lahat po ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, the heavenly bodies, those planets, stars na nakikita natin, galaxies. Amen? Yun po ay universe. Yun po ay created by God. Amen? Isipin mo kung gaano kalaki si Lord. Di ba? Kung gaano siya ka-great. Kaya nga, great God ang ating God eh. Dakila ang ating Diyos. Hindi siya may susukat sa isang measurement. No? Walang makakapantay sa ating Panginoong Diyos. Walang makakapareha sa Kanya. Amen? Yan po ang ating reason bakit meron tayong faith. And number 6, and without faith, no, sabi dito, and without faith. Ito po yung time na minsan nagkakaroon tayo ng lack of faith. No? And without faith, it is impossible to please Him, to please God. If you believe in God, kailangan mo magkaroon ng faith. Amen? Faith is to believe. No? I mean, is to trust. Kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo pa nauunawaan, you need to trust in God. Amen? Si Abraham po, by faith siya na sumunod sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan kung saan siya dadalhin ng Panginoon, kung anong mangyayari sa kanya in the future. Basta sumunod lang siya sa Diyos. That is faith. Amen? To trust in God. Faith is what you believe and why you believe. Amen po? So sabi dito, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Sabi dito, pag ang tao po ay walang pananampalataya, imposible po na mapapurihan niya ang Panginoon. To please God, paano mapipili si Lord kung wala kang faith? Hindi ka nagtitiwala na He exists, na totoo siya. Buhay ang Panginoon. Amen? Kaya ang sino mang lumalapit sa Diyos ay lumapit ng may pananampalataya, that you trust in God. You trust Him even though hindi mo siya nakikita, even though hindi mo siya nararamdaman, even if hindi mo siya nararanasan sa oras na ito, you must have faith so that God will be pleased. Amen po? Para po ang Diyos, siya po ay mag-glorify po siya. Yung alam mo yung sa pinaka-simple word, yung para ba si Lord ba para siya ngumiti. Amen? Yung magulang mo kapag na-please mo sila, yung asawa mo kapag na-please mo siya, ngumingiti yan. Yan po yung figurative representation or example na kapag na-please si Lord sa'yo, natutuwa siya. Parang ganun. No? Kapag lumapit tayo sa Panginoon, tayo dapat ay mayroong faith or magkaroon ng faith. No? Ito yung reason kung bakit ang tao nagkakaroon ng lack of faith, na hindi na sila naniniwala kay Lord, hindi na sila naniniwala na mayroong God dahil po sa kanilang faith. No? Na hindi na dahil po nawala na sila ng pagtitiwala sa Diyos. Amen. So dapat magkaroon po tayo ng faith kay Lord. Paano po tayo magkaroon ng faith kay Lord? You need to hear the word of God. Kailangan mo pong marinig. Kailangan mo pong pakinggan ang salita ng Diyos. Itong Hebrews chapter 11 verse 1 through 3 and verse 6. No, ito po ay word of God na dapat mong mapakinggan, and through this magkakaroon ka ng faith. It means the assurance to trust God that He exists, na ang Diyos po ay totoo, na ang pinapaniwalaan mo, ang pinagkakatiwalaan mong Diyos ay totoo. Amen? So, pangalawa, bakit tayo nagkakaroon ng lack of faith? Because we are more focused on ourselves than the evidence. Nakikita niyo po ba yung paligid natin? Amen? Nakikita mo ba yung mga bundok, yung kalangitan, nakikita mo ba yung mga ulap na yan, yung karagatan, nakikita mo ba yan? Nakikita mo ba yung mga hayop sa paligid? Hindi yung katabi mo hindi yan unggoy, tao yan.
No? We are more focused on ourselves than the evidence. Evidence. Ito po yung ano minsan most of the time na ating ano po na ating nagiging struggle na mas nagfo-focus tayo sa sarili natin kaysa sa mga nakikita natin na nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos po ay totoo. Amen. Reason kung bakit nagkakaroon tayo ng lack of faith, reason kung bakit tayo ay nawawala sa Panginoon because of our lack of faith. Dahil pagka nagkaroon ng lack of faith ang tao, most of the time, nakafocus tayo sa ating mga sarili at hindi sa Panginoon. Amen? Dapat ang focus natin, hindi po yung sarili natin. Dapat ang focus natin, nakafocus tayo kay Jesus. Amen? Evidence, ang Bible, evidence, ang creation that God exists, that God is alive, that Jesus, no? He came into this world. He died on the cross. He rose from the dead on the third day. He came to save us. He came for you. He died for you. He was crucified para ang mga kasalanan mo mabayaran, mapatawad through His atoning sacrifice. Ang kamatayan ni Kristo ay ang paglilinis sa iyo para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. That is one of the powerful evidence that our faith is true. And the fact na ang ebidensya na hindi kayang baliin ng dyablo. Pero nagkakaroon tayo ng lack of faith dahil more focus tayo sa ating sarili, sa ating katabi, hindi tayo nakafocus kay Jesus. Nakafocus ka sa mga bagay na hindi mahalaga kaysa doon kay Jesus. Kaysa doon sa Panginoon. Amen po? We are more focused on ourselves than the evidence. Ano ang sabi sa scripture? Sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Sabi po dito, no? Therefore, it means po, conclusion ito ng author ng Hebrew. From Hebrews chapter 1 hanggang verse 11, nag-conclude siya, yung writer ng Hebrew, no, ng book of Hebrew. Sabi na dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Ano po itong so great a cloud of witnesses? Ano po itong cloud of witnesses? Ito po yung mga yung mga men and women of God nung panahon ng Old Testament, nung panahon nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, ng mga patriarch, nung panahon ng mga prophets. Ito po ay mga godly men and women of God with their godly faith. No, surrounded po tayo by so great a cloud of witnesses. No, nung aking pong in-study ito po ay figurative representation, sabi ng ng commentary, no? Sabi nung doon sa aking na-study sa Word of God, na itong great a cloud of witnesses, ito po ay figurative. Amen? Figurative representation. Kung po, ibig sabihin po, hindi po siya literal. Kung atin pong bibigyan ng understanding. Next, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Now, sabi daw, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Kailangan meron tayong puputulin. Kailangan meron tayong tatalikuran, aalisin, no? Tatanggalin. To put off the sin, those things na nagbibigay sa atin ng hindrance. Ngayon parang pumipigil sa'yo. Ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo? Bakit ka nag-i-struggle? Bakit ka nagkakaroon ng lack of faith? No? Yung sin, yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng mga hindrances, yung mga pumipigil sa atin. Di ba? Alam nyo, parang pagpupunta tayo ng church, for example, no? Hindi tayo makapunta kasi may mga bagay tayong inuuna. Amen? Sa pag-serve kay Lord, inside the church man or outside the church man,
kung saan ka man naroroon. Amen? Kapag nag-serve ka kay Lord, walang reason to complain. Amen? Pero nagkakaroon tayo ng reason, nagko-complain tayo, mamaya na lang, sa susunod na lang, later na lang. Kasi nagkaroon tayo ng lack of faith. Kasi merong mga hindrances. Dahil yan ang ating mga struggle. Why? We experienced lack of faith. But the Word of God, ini-encourage po tayo, sabi dito sa verse 2, looking to Jesus. Kaya we must focus our eyes. Amen? Pakisabi nga po, focus our eyes. Amen? Looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith. Si Jesus po, siya po yung author ng faith mo. Ang pinagmula ng pananampalataya na meron ka ngayon is galing po kay Jesus. Through His gospel, through His word. Jesus is the founder and the perfecter of your faith. Tayo po sa faith natin, papunta po tayo sa perfection. Kaya si Jesus, essential siya sa faith natin. Si Jesus yung nagtutuwid sa atin para maging perfect tayo, maging mature tayo. Amen po. Excuse me. Next, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set at the right hand of the throne of God. Amen. Ini-encourage tayo ng Bible na huwag magkaroon ng lack of faith. Amen. Dahil ang faith na mayroon ka is totoo. Dapat ma-boast ka na ang faith mo ay totoo. Ito ay assurance mo ng mga bagay na hindi pa nakikita. Katibayan, kasiguraduhan, ebidensya na kahit hindi mo nakikita, mayroon kang pag-asa na ito ay totoo because of faith. Amen? Kaya nga surrounded tayo ng mga tao na nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon noon hanggang ngayon. Ito ay ating mga ebidensya, no? Para mas ma-encourage tayo na sa ating faith tayo ay magpatuloy, no? Tayo ay ang tawag dito, yung tayo ay magkaroon ng ma-encourage yung ating sarili na magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. No? Kasi si Lord, hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin ang Panginoon at nararanasan natin siya. Amen? Yan po yung mga reason bakit ang tao nag-i-struggle for the lack of faith. No? Nag-i-struggle ang tao for the lack of faith. Number 2, struggles over circumstances. Kanina, no, struggles for the lack of faith. Dahil sa mga bagay na pumipigil sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng lack of faith. Dahil sa kulang tayo sa Word of God, nagkaroon tayo sa lack of faith. Amen? Na ito yung ating pinangahawakan, yung faith na mayroon tayo, no? Ito yung ating pinapaniwalaan, na iniwala tayo kay Jesus because of faith. Nagtitiwala tayo kay Jesus fully, buong pagtitiwala sa Panginoon because of our faith. No? Itong faith na ito, hindi ito katulad ng ibang religion. Itong faith na ito ay faith that comes from Jesus. Ito ay abot sa paniniwala mo sa Panginoong Hesus mismo. No? Ito ay pagtitiwala mo sa ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Amen? Number 2 is struggles over circumstances. So tayo po ay nagkakaranas ng mga struggle sa mga circumstances. Ano ba yung mga circumstances? Ano ba yung mga sitwasyon sa buhay natin na nag-i-struggle tayo? Pag mayroon tayong pagsubok, struggle yan. Pag may mga problema tayo, struggle yan. Mga challenges sa work man, sa business, sa school man, sa study, sa bahay, sa pamilya, sa kapatid, sa asawa, or any
anyone or anything na nag-struggle tayo, no? Sa mga circumstances na ating na kakaharap. Amen po. So, struggles over circumstances. So, tayong lahat ay nakakaranas ng mga circumstances sa buhay. Minsan, dumaranas ka ng mga pagsubok na hindi mo inaasahan. Madalas na struggle ng mga tao sa mga circumstances nila or natin. Tayong lahat, dumaranas tayo minsan ng mga struggle sa sa tinatawag na circumstances, yung financial. Amen? Financial. Sa iba, spiritual, sometimes emotional, sometimes physical. No? Any struggle po ng any kind of circumstances. Amen? So sabi dito, we must understand that it is the will of God. Basahin niya po natin ulit. We must understand that it is the will of God. So kapag nag-struggle tayo over our circumstances, maintindihan natin, maunawaan natin na ito po ay will of God. Pakisabi nga po, will of God. So ang mga circumstances sa ating mga buhay, mga pinagdadaanan natin na kahirapan, problema at pagsubok, ito po ay will of God, kalooban po ng Diyos. Amen? Ito po ay inalaw ni Lord dahil ito yung will niya. Ito ay kalooban ng Panginoon kapag tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap. Sometimes tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen? Circumstances. Ano yung mga example ng mga circumstances? Storm. Amen? Literal man na storm na ating nararanasan. Di ba? Pag may mga bagyo, nag-struggle tayo. Kinakabahan tayo, nagka-panic tayo. Amen? Hindi natin alam anong gagawin natin pag may bagyo. Hindi natin alam gagawin natin pag mayroong earthquake. Di ba po? Nagka-panic tayo, nag-worry tayo. Kaya nag-struggle tayo. Pag mayroong mga circumstances, every time we struggle. But we must understand that it is the will of God. Amen? Will of God po siya. Anong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18? Sabi dito, give thanks in all circumstances. Number 1 na dapat mong maunawaan, to give thanks to God in all circumstances. Ano man ang pinagdadaanan mo sa oras na ito, give thanks, give thanks, give thanks to the Lord. Sabi sa Word of God, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Kaya you need or you should give thanks to God in all circumstances, for this is the will of God. This is the will of God in Christ Jesus for you. So ang bawat pagsubok o problema ng buhay na ipinagdadaanan mo, na naranasan mo ngayon, kung nakaranas ka ng paghihirap sa buhay, anumang klaseng kahirapan na mayroon ka, anumang pagsubok na pinagdadaanan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, kung ang pamilya mo against sa paglilingkod mo, kung mayroon mga tao na against sa iyo sa paglilingkod mo sa Diyos, anumang mga struggle mo over your circumstances, you need to know and understand na this is the will of God for you in Christ Jesus. Alam niyo po, kapag ang tao nakakaranas ng mga ganitong paghihirap sa buhay, ito po ay kalooban ng Diyos at hindi dapat nating ikahiya, bagkus atin pong kaluwalhatian ang Diyos. I-glorify po natin siya. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi lamang dahil tayo nakakaranas ng mabuti, ng mga magandang bagay. Hindi dahil masaya ka, magpapasalamat ka sa Diyos. Kapag malungkot ka, i-curse me si Lord. No, you need to give thanks to God in all circumstances, in good times and in bad times, because God is good and this is His will for you in Christ Jesus. Amen po. Sa Romans chapter 8 verse 28, sabi dito, and we know that for those who love God, ikaw, love mo ba si Lord? Pag-isabi nga po ng amen. And we know that for those who love God, amen, all things work together for good. Sabi ni Lord, all things work together for good. No? Kino-quote natin ito palaging verse nito. No? Sabi dito, and we know that
For those who love God, all things work together for good. Sa ibang version, all things work together for good to those who love God. For those who are called according to His purpose. If you love God, all things work together for good. Do you love God? Mahal mo ba si Lord? Iniibig mo ba ang Panginoong Diyos? Ang Panginoong Hesus, love mo ba siya? Kapag ikaw po ay merong nararanasan, masaya ka man o malungkot, naghihirap ka man or hindi sa oras na ito, sa panahon ng buhay mo ngayon, you need to know that all things work together for good. Sa school, sa study, kung ikaw ay nag-aaral, sa work, no? Nag-i-struggle tayo sa ating buhay, sa pamilya, sa bahay, sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa negosyo. In all aspect of our life, kailangan po natin maunawaan na if you love God, you need to understand that all things work together for good. Kapag ka merong mga tao na nagpe-persecute sa iyo, may mga tao na nagpapahirap sa iyo, you need to know that all things work together for good. Naalala niyo po ba si Joseph sa Old Testament, sa Genesis, di ba? Si Joseph, no, dahil kinainggitan siya ng mga kapatid niya, sino ba yun dito mga kapatid na naiinggit? Di ba? Kinainggitan siya ng mga kapatid ni Joseph. Tapos si Joseph ay inattempt nilang patayin, pero hindi siya namatay. Ang ginawa nila, ibinenta nila si Joseph sa Egypt. No? Naging slave si Joseph sa Egypt. So si Joseph po, nakaranas siya ng ganong klaseng circumstances. Una, yung attempt, no? Yung plot to kill Joseph, pero hindi siya namatay. No? Ang ginawa nila, binenta nila into slavery in Egypt. So si Joseph, dumaan ng matinding paghihirap sa buhay niya. Struggle sa buhay niya. No? Naging alipin siya sa Ehipto. Yung kanyang pinagdaanan, hindi basta-basta, hindi madali. Napakahirap ng kanyang pinagdaanan. Amen? Kamatayan ang kanyang pinagdaanan. But, nakita ni Joseph na ang kanyang naranasan, ang kanyang buhay, ang pagkaalipin niya, ang pagbenta sa kanya, yung buhay niya nasa Ehipto siya, nakita niya na this is the will of God for him. Na God, because Joseph, called by God, nakita ni Joseph na may purpose ang kanyang circumstances. May purpose ang life ni Joseph. Bakit siya napunta sa slavery in Egypt? Bakit siya ibininta ng mga kapatid niya? Bakit siya napalayo sa pamilya niya? Bakit siya nandun sa Egypt? Bakit siya naging alipin? Because Joseph was called by God according to the purpose of God for Joseph. And this is the will of God for Joseph. Because God said, all things work together for good. Nakita ni Joseph na all things work together for good. Nakita niya na mayroon palang plano ang Diyos sa buhay ko nung nandito ako sa lugar ng pagkaalipin, buhay ng pagkaalipin. Kaya ikaw, kapatid, kapag naghihirap ka ngayon, anumang paghihirap na mayroon ka sa buhay, huwag mong piliin mag-suicide, huwag mong piliin na sumuko, huwag mong piliin na huminto sa paglilingkod sa Panginoon, huwag kang tataliko sa Diyos. Pagkos mas lalo kang lumapit sa Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos, magpuri ka, sumamba ka, worship God, worship Him, give thanks to God, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Huwag kang hihinto sa paglilingkod. Amen? Because your faith is genuine, no? You have that godly faith. Yung faith na mayroon ka galing kay Jesus. Yan ay katotohanan na si Jesus ay totoo. Ang paniniwala mo ay totoo. At ang paniniwalang ito ay papuntang eternal life. Hindi papuntang eternal hell. Hindi ito deception ng dyablo. Ito po ay katotohanan na mayroong Diyos at ito ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Yan po ang katotohanan na ang isang Kristiyano, bagamat nag-i-struggle siya, dapat ma-encourage siya na ito ay kalooban ng Diyos sa kanya. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Malapit na po tayo. So, pangalawa, we are distracted by the situation. Now, most of the time, tayo po ay nadidistract sa ating sitwasyon.
hala, yung labahin ko, hindi pa ako tapos, hindi pa ako napaglaba, hindi mo na ako punta ng church. Di ba yung ganon? Ay, hindi pa ako tapos sa aking assignment, sa aking project, hindi mo na ako punta ng church. We are distracted by the situation and disregarding that peace comes the storm. Pagkasabi nga po, peace. So ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 8 verse 23 hanggang 27. Sige po, basahin natin. Sabi dito, and when he got into the boat, his disciples followed him. And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves, but he was asleep. Si Jesus, no? Si Jesus, natutulog siya nung sila po ay sila ay nasa dagat, nakasakay sa boat, no? Sila po ay naglalayag. Nagta-travel sila papunta sa destination nila. Tapos sabi ito, and they went and woke him, saying, "Save us, Lord, we are perishing." Kasi po nakaranas sila ng storm nung nasa karagatan sila, no? Meron silang nakaharap na bagyo. May dumating na bagyo habang nasa kalagitnaan sila ng dagat. Sabi nila kay Jesus, "Lord, save us, we are perishing." Ang sabi ni Jesus, "Why are you afraid?" Sabi ni Jesus. "Oh, you have little faith." No, karugtong, no? "Oh, you have little faith." Kayo na maliit ang mga pananampalataya ninyo. Bakit kayo natatakot? Then he arose. Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. And the men marveled, saying, "What sort of man is this, that even winds and sea obey him?" Kasi po, Messiah si Jesus. Siya po ang fulfillment ng messianic prophecy nung kanyang first coming. Amen? Siya po ang prophecy ng Old Testament. Siya po ang sinasabi ng Old Testament na Messiah na si Jesus. Amen? Sabi dito, he rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Si Jesus, ginawa niya nung panahon ng New Testament. Alam niyo ba nung panahon ng Old Testament, walang ibang nag-rebuke ng mga winds and sea, walang ibang nagpa-calm ng storm. Si God. Pakisabi nga po, si God. Si Lord po, sa panahon ng Old Testament, he rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Nasa Psalms chapter 107, verse 29, yung verse na yon na fulfillment kay Jesus Christ. Ipinapakita dito that Jesus, he was the Messiah. Na siya ang fulfillment ng messianic prophecy. Na ang Messiah na darating was God. He was God. Amen po. Pino-fulfill ni Jesus yung Psalms 107 verse 29. Amen. Balik tayo dun sa ating sentence dito. We are distracted by the situation and disregarding that peace calms the storm. Minsan, tayo po ay katulad ng mga disciple ni Jesus. Distracted tayo palagi. No? Yung katabi mo nakikita walang ginagawa, ikaw may ginagawa ka, distracted ka. Pastor, bakit siya hindi kumikilos? Ako lang kumikilos. Hindi mo nakikita na the more you work for the Lord, the more reward you will receive. Amen? Hallelujah. Yeah. Distracted tayo palagi. We are disregarding na mayroon tayong peace, and that peace is Jesus, and that peace is God, the King and Prince of Peace, who will calm the storm. Sa storm ng buhay mo, sa bagyo ng buhay mo, yung mga problema at pagsubok mo, mga pinagdadaanan mo, remember this, Jesus is our peace. Pagkasabi nga po, Jesus is my peace. Jehovah Shalom or Yahweh Shalom, He is our God. And His name is in the name of the Son of God, Jesus Christ. Amen po. Number 3, last point. Struggles against flesh. So isa po ito sa pinaka-struggle natin bilang Kristiyano. So ang mga Kristiyano pala, nagkaroon minsan ng lack of faith. But the Bible, sinasabi at tinuturo sa atin, ini-encourage siya ng Bible na huwag tayo magkaroon ng lack of faith.
Pinapakita ng Bible kung bakit ang isang Kristiyano nagkakaroon ng lack of faith. Kasi lack of knowledge sa Word of God. Amen. Ang pangalawa, we struggle over circumstances. Normal po yun. Kaya nga, life is not easy as a Christian. Life is not perfect as a Christian. Dumadaan tayo sa isang journey. Akala natin ang plan of God is straight lang yan na malinis na daan. Hindi natin alam na ang plan of God pala, sometimes may mga tinik yan dinadaanan natin. Mabato-bato minsan natin dinadaanan natin para tayong dumadaan ng para tayo nasa dagat na nakasakay sa boat na may dumaan na great storm. Amen. And now we are struggling, but we need to understand, sabi ni Jesus, I am your peace. I am the peace. I am Shalom. I am God who will give peace. Amen? Through your circumstances. No? Ang peace, hindi po yan absence ng storm. Amen? Kaya mayroong peace. Kasi pag dumaranas ka ng bagyo sa buhay mo, problema sa buhay mo, mayroong kapayapaan. Kahit dumaranas ka ng pagsubok, kahit malungkot ka, kahit may pinagdadaanan ka, na mayroon kang paghihirap na naranasan sa buhay mo, remember this, mayroon kang peace sa puso mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng hope. Amen? Praise the Lord. Struggles against flesh. Number 3. Sabi dito, living for Christ is living in the Spirit. Amen? Ngayon po, bilang Kristiyano, ang ating buhay, we are living now for Christ, para kay Jesus po. No? Living for Christ means living in the Spirit. Namumuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. Pagkasabi nga po, banal na Espiritu. Namumuhay po tayo ayon sa banal na Espiritu. It is not ourselves who lives, but Christ. No? Hindi na po tayo ang namumuhay, kundi si Kristo. Kaya nga, nung naging Kristiyano ka, di ba? Nung kilalanin mo at tanggapin si Kristo sa buhay mo, hindi na ikaw ang namumuhay dyan, ang nananahan sa puso mo. Hindi na ikaw ang nasusunod. Si Jesus nga. Amen? Si Jesus na. Kaya nga sinasabi mo, Jesus is my Lord. Tapos ikaw pa rin nasusunod. No? It is not ourselves who lives, but Christ, Jesus po. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 16 to 26. Medyo mahaba. No? Sabi dito, anong sabi ni Lord dito? Sa kanyang word, but I say, walk by the Spirit. Pagkasabi nga po, walk by the Spirit. No? And you will not gratify the desires of the flesh. Very clear. 17, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. That is why we are struggling against flesh. Kasi po, ang desire ng Spirit or ng Holy Spirit is against the flesh. Ang flesh, kasalanan ang kanyang gusto. Ano yung buhay mo noon? Ikaw ay naglalasing, naninigarilyo, nagdodroga, nagnanakaw, pumapatay, nagsisinungaling. Ano pa? Masama kang tao noon. Ikaw ay mabilis magalit noon, palagi ka nagagalit, palagi ka nainis. Ngayon, bihira mo nang magawa yan. Ngayon, hindi mo na nagagawa yan because you are living in the Spirit. Amen? For these are opposed to each other. Opposing, no? To keep you from doing the things you want to do. Kaya minsan meron tayong gustong gawin, hindi natin magawa, no? Dahil yun sa flesh. Kaya pag tinatamad ka, flesh mo yun. Amen? Tinatamad ka pumunta sa church. Tinatamad kang magbasa ng Bible, no? Marami sa atin, tayo mga Kristiyano, madalas tamad tayo magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi natin alam na conviction ng Holy Spirit, magbasa ng Word of God, mag-aral ng Word of God. Pero sinasabi ng flesh, matulog ka lang, mag-cellphone ka lang. Amen? Diba? Ang sabi sa verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident. Ito yung evidence ng flesh, yung mga gawain ng flesh. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions,
divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Napaka-clear po, no? Hallelujah. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Memorize po ba ito? Ano ang fruit ng Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung fruit ng Holy Spirit. Ang fruit ng flesh is sins. No, yung binasa natin kanina. Ito yung fruit ng Holy Spirit. Love, no, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Yung flesh natin, we are crucifying. Amen? How to crucify the flesh? Deny yourself. Huwag mong gawin yung mga ginagawa mo na kasalanan. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. How can you keep in the step with the Spirit kung hindi ka nag-read, nag-study ng Word of God? Amen? If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Amen? Kailangan din natin ng Word of God. Ang Holy Spirit nasa atin, pero wala tayong Word of God. Hindi natin magagawa ang sumunod sa Banal na Espiritu. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Amen? So, last, we struggle in our flesh because we are not of this world. Amen? Let us all stand. Hallelujah. So, ito po yung mga bagay na bakit tayo nag-i-struggle, na bakit tayo nahihirapan, bakit tayo nagigipaglaban, na bakit tayo against, no? Sa mga bagay na ito. Kasi ito po ay against sa Holy Spirit. Ito po ay against sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Hindi tayo makapagpatuloy sa Diyos kapag lack of faith tayo. If we struggle for the lack of faith, if we struggle over circumstances, amen? If we struggle against flesh. Now, kailangan natin malaman ang katotohanan at tanggapin kung nag-i-struggle tayo sa mga bagay na ito. Isa lang po ito sa mga bagay na nahihirapan tayo. Amen? Pero God is good. Pakisabi nga po, God is good. Kasi dahil sa love ng Panginoon, dahil love tayo ng Panginoon, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo hinayaan ng Diyos na mapahamak. Amen. Jesus died on the cross and rose from the dead. Jesus died for your sins. If you place your trust in Jesus, kapag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, tinanggap mo siya at ipinagkatiwala mo kay Kristo ang iyong kaligtasan. Si Kristo ang kaligtasan ko. Si Kristo ang nagligtas sa akin doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasalanan ko, napako kasama ni Kristo ang kanyang kamatayan, ang kabayaran at kapatawaran sa mga kasalanan ko. Binigyan ako ng bagong buhay ni Kristo. Ako ay pinatawad, pinalaya. Ako ay niligtas, tinubos. Binayaran ako ng precious blood ni Jesus Christ. Perfect blood ni Jesus Christ. Para ako ay maging righteous. Through His righteousness, tayo ay naging righteous. Even though we are struggling right now, ano man ang mga struggle na mayroon ka sa buhay mo, sa pananampalataya mo, mayroon kang hope, mayroon kang peace, mayroon kang Jesus sa puso mo, at ma-overcome mo yun. Because Jesus overcame this world. Amen? Hallelujah. To God be the glory. Glory to God sa oras na ito. Hallelujah. Amen. Let us pray.
Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Lord God, sa oras nito, Panginoon. Salamat po sa iyong salita namin na pag-aralan at napakinggan, Panginoon. Salamat po sa revelation. Thank you, Lord, sa pagbigay niyo po sa amin ng unawa, Lord God, na mas malaman pa po namin, Lord, ang truth about our struggles. Na, Lord, we thank you dahil sa pag-expose at pag-encourage po sa amin, Panginoon, na even if we are struggling, Lord God, we have God like you, and nandito ka sa puso namin, Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na tumutulong sa amin, gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin para makasunod kami sa kalooban niyo, para manatili kami sa daan niyo, Lord God, at kami makapagpatuloy sa aming pananampalataya in the name of Jesus. Lord, we thank you sa salita niyo, Panginoon, naming na-receive in Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa faith na aming natanggap, Panginoong Diyos, sa faith na mayroon kami ngayon. Salamat, Lord God, sa mga circumstances. Salamat, Lord God, for the power, Panginoon, para ma-overcome namin, Lord, yung flesh, yung buhay, yung sanlibutan, Panginoon. Ma-overcome namin, Panginoon, ang mga trials, temptations, O God, mga tests sa buhay namin, all kinds of challenges. We thank you, Panginoon, dahil kayong Diyos na tumutulong sa amin. And Lord, we know, O God, that you understand our struggles in the name of Jesus. And we thank you because you loved us, O God. Kami ay mahal mo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na iyong ipinaranas sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. Salamat, Lord God, dahil tinapos mo, Panginoon, yung aming mga paghihirap, Lord God. And now we are living by faith and not by sight. We are living for you, Jesus, and not by our own flesh, not by our own selves, O God, but by the Spirit. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy na pag-lead at pag-guide nyo sa amin, Lord God. I declare, O God, na patuloy ang presence, O God, na maranasan namin in the name of Jesus. I declare na ang salita na aming na-receive sa oras nito, dalangin namin, O Diyos, na ito'y ma-apply sa buhay namin at makita, Lord God, ang manifestation, Lord, ng kapangyarihan niyo sa aming buhay, ang pagbabago na ginagawa niyo sa buhay namin, at kayo lamang ang makita sa amin. And I pray na kayo, Lord God, ang siyang magpuno sa amin sa pamagitan ng iyong presensya, Lord God, ng iyong salita at ng iyong Spirit, O Diyos. Dalangin ko, Lord God, ng bawat isa sa amin ay maranasan namin palagi ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord God. I pray, I declare ang anointing, ang blessing, patuloy, Lord God, na i-pour out niyo po sa amin. I pray na kayo palagi ang magturo sa amin, Lord God, at hindi niyo, I pray na wag niyo po kayong pabayaan, Lord God, na pag kami nakaranas ng mga pagsubok sa aming buhay, Lord, tulungan niyo kami na ma-overcome namin ito. We need your strength, Lord God. We need your wisdom. We need your power, Panginoon, in the mighty name of Jesus. We need your guidance, your leading, oh God. Hallelujah. We need victory that comes from you, Lord. And Lord, we thank you dahil kayo ang Diyos na hindi kami pinabayaan. Kayo ang Diyos na natili noon, ngayon at magpakailanman, oh God. Hindi kayo nagbabago. Kayo, Lord God, ang aming Ama na nakaunawa sa amin. Kayo ang Diyos na may habag sa amin, ang Diyos na mayroong awa sa amin, Lord God. We thank you, Panginoon, for your love. We thank you, Lord God. Salamat po. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Salamat, Lord God. Amen. These walls you broke for me.
adoration in Jesus' name. Amen. Sa pagtatapos ng ating Saturday online devotion ngayong gabi, dito sa TFI Aninipan, kami po ay taos pusong nagpapasalamat kay Pastor Gary Aburita. Kahit ikaw ay nasa Abu Dhabi, Dubai, hindi ka nagkulang sa pagbibigay ng oras sa Panginoon upang ibahagi ang kanyang salita. Tunay na kahanga-hanga ang iyong puso at paglilingkod, naway patuloy kang gamitin ng Diyos at magpalawak ng kanyang kaharian. Maraming salamat din sa lahat ng nakisa at nanood sa ating FB Live ngayong gabi. Dalangin namin na kayo ay napagpala at may natutunan mula sa ating devotion. Para sa inyong prayer request, huwag po kayong mag-aatubili, mag-message o sa aming page at kami po ay handang ipanalangin kayo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo muli sa susunod na Sabado. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong tahanan, pamilya, at lahat ng mga aspeto ng inyong buhay. God bless po. Mi Jesús vive.